Hi, this is Reynold. This is a video tutorial kung paano mag-start sa GetFit Mining app. Kung paano i-set up yung iPhone mo and Apple Watch mo and paano mag-create ng account sa GetFit Mining app para mag-start ka na rin kumita while exercising. So, itong apps na to is nagmamine ng MQT token. So, pwede kang kumita habang nag-exercise ka. By the way, kung wala ka pang account sa GetFit Mining app or MoveQuest, kasi magkakaroon ng rebranding, no? Yung GetFit Mining, magiging MoveQuest. Kung wala ka pang account dito, I appreciate kung gagamitin mo yung referral link ko na nasa description ng video na to. Kung may nag-refer naman sa iyo at nag-share sa iyo ng video na to, please ask their referral link. Madali lang mag-create ng account. May mga kailangan ka lang i-set up sa phone mo, sa Apple Watch mo, at sa apps para makapag-start ka na. So first step is kailangan meron kang digital wallet, no? It's either MetaMask or Trust Wallet. Marami namang mga available na digital wallet. Pero in this video, since MetaMask yung gamit ko, so yun yung example na may papakita ko sa iyo. So first step, kung wala ka pang MetaMask, punta ka lang sa Apple Store and download MetaMask Wallet. Sundan mo lang instruction. Hindi ko na i-share yung screen ko paano mag-create ng MetaMask kasi napakadali lang. At syempre, pag nag-create ka ng account mo sa MetaMask, merong ibinibigay na secret recovery phrase. So download mo lang yung MetaMask app. And then, pag may MetaMask ka na, sundan mo lang itong video tutorial ko. Ngayon, share ko na yung screen ko. Stay tuned. So yun, pagka na-setup mo na yung MetaMask mo, meron ka na-download mo na yung MetaMask. By the way, yung secret recovery phrase, make sure itago mo yan, isulat mo sa isang notebook. Tapos, wag mong store digitally kasi baka ma-hack yung phone mo or yung laptop mo. Makikita nila yung seed phrase or yung recovery phrase mo dito sa MetaMask. So make sure ilista mo yan, itago mo, walang makakatulong sa iyo pagka nawala mo yan. Kasi pag nawala yung cellphone mo at kailangan mong buksan yung MetaMask mo sa ibang wallet, sa ibang phone, let's say nagpalit ka ng phone or nawala yung phone mo. Tapos bibili ka ng ibang phone, ida-download mo yung MetaMask, kailangan mo yung secret recovery phrase na yun. Walang ibang makakatulong sa iyo pag nawala mo yun. So pagka meron ka nun, ma-open mo pa rin yung MetaMask mo sa new cellphone mo. Kaya napakahalaga. So anyway, pag nandito ka na sa wallet mo, ang first step, by the way, ito, in-import ko yung sa kabilang wallet to, no? Pero magkakaroon ka ng dito yung account 1. Usually pag bagong account, may lalabas diyan account 1. So yung account 1 na yan, pwede mo naman yung palitan or pwede namang account 1 kung ayaw mo nang palitan. Kung gusto mong i-edit yung account name, ayan, lagay mo lang diyan kung ano yung gusto mong name. Pero nag-import kasi ako from my other phone to this phone, nilagay ko sa account 2. Tapos ni-rename ko siya ng MoveQuest para hindi ako malito kung alin to. So dito kailangan nating ipalitan yung network. Kasi pag nag-create ka ng account dito sa MetaMask, naka-default siya sa Ethereum main network. So para palitan yung network, click mo lang itong drop-down arrow, tapos add network. Ayan, lalabas na yung mga popular na network. No? So ito ang kailangan natin, itong Avalanche Mainnet C-Chain. Yan. So Avalanche Network. So click natin yan, tapos click natin yung confirm. Ayan. Tapos click switch to network. So, ibig sabihin, yung wallet na yon from Ethereum kanina, magsiswitch siya sa Avalanche. So, switch to network. Ayan, basahin mo lang yan. Tapos, click mo yung got it. Ayan. So, ngayon, kanina nasa Ethereum network tayo. Ngayon, nasa Avalanche na. Ayan, Avalanche. So dito, ang una nating kailangan gawin is bumili ng AVAX. Kasi hindi natin mako-connect yung wallet kung walang pondo yung AVAX. Itong AVAX na to. Kasi every time na may ginagawa tayo sa apps ng MoveQuest, may gas fee or transaction fee na tinatawag. Dito siya dinideduct sa AVAX na to. So ito yung token ng Avalanche, itong AVAX. So para bumili ng AVAX, click mo lang itong buy AVAX. Yan. Tapos, what to expect, Avalanche, RBuy Crypto Future aggregates codes from. Tapos, basahin mo lang yan. Tapos, click mo yung get started. Ayan. Tapos, follow mo lang yung nito, yung
Tapos follow mo lang instruction. Ayan. Tapos debit. Ayan. Pay debit or credit. Or Apple Pay. Ayan. Itong PayPal sinubukan ko. Ayaw gumana sa akin eh. Tapos continue. Ayan. Avalanche. Magkano gusto mong bilhin. So let's say gusto kong bumili ng A-Box worth $300. Ayan. Nilagay ko yung 300. Tinype ko yung 300. Tapos debit or credit. Get codes. Ayan. Kung first time mong gagawin to, usually meron silang tinatawag na KYC or know your customer. So follow mo lang yung instruction pag naghanap ng KYC, ibig sabihin kailangan mong enter yung social security mo, address mo, and minsan naghahanap din siya ng driver's license or passport or any ID ganun. So follow mo lang 'yan, no? Instruction. Ayan. So yeah, magsa-sign in ka. Ibig sabihin, pag wala ka pang account dito kasi ito yung gagamiting provider, yung Sardine. So iba-iba yung minsan lumalabas na provider dyan. So pagka first time mo dito, pag nag-sign in ka, lalagay mo yung phone number mo, follow mo lang yung instruction. So hindi ko na gagawin to sa video kasi ayokong ilagay dito yung mga personal private information. Yan. So, pwede mong, sa'yo, gawin mo na lang yan. Sundan mo lang yung instruction hanggang sa makabili ka ng A-Box. So, ngayon, popost ko muna itong video na to at bibili ko ng A-Box para dito sa account na to. So, yun, nakabili ko ng A-Box. Yan, bumili ko ng worth $250. Ang dumating lang na A-Box is worth $240 kasi nga may transaction fee or gas fee yung ginamit kong provider. Anyway, ganun talaga, no? Tuwing bibili ka, mas maganda laging pasobra kasi usually, ganun. Sinasabi naman pinapakita naman kung yung sa worth 250 kung magkano lang yung marireceive mo. Ganun. So, yan naman yung sinabi sa akin kanina. Pero anyway, ngayon may A-Box na ako. Ang next step mo rito para i-connect dito, ang next step is pupunta ka na ngayon sa GetFit Mining app. Ngayon, kung may nag-share sa'yo ng video na to, kunin mo yung referral link nila. Kung wala naman nag-share sa'yo ng video na to, I appreciate kung gagamitin mo yung referral link ko sa description ng video na to. So, yun ang ilagay mo. Kung napapanood mo tong video tutorial at ako naman yung nag-refer sa'yo or wala naman nag-refer sa'yo dito sa video na to, yan, please use my link na nasa description ng video na to. Ngayon, para pumunta doon sa website ng GetFit Mining app, click mo tong browser icon. Yan. Tapos dito, i-type mo lang yung referral link nung nag-share sa'yo ng video na to. Kung wala naman nag-share sa'yo ng video na to, I appreciate kung gagamitin mo yung referral link ko na nasa description ng video na to. So, copy and paste mo lang dito sa web browser. No? Tapos click go. Ayan. So ngayon, mapupunta ka na dito sa dashboard na to, no? Connect your wallet. So, yan naman yung nakalagay, number 1. Kasi naka-number naman yan para hindi tayo malito. So, number 1, get connected. Connect your wallet. So, click mo lang itong connect. Ayan. So, mako-connect na yung GetFit Mining app dun sa MetaMask wallet. Ngayon, yung activation code, ito yung ginamit kong referral kasi yung main account ko. Kasi itong account na ginagawa ko ngayon is para dun sa misis ko. Para meron din siyang GetFit. So, click ko na itong save. Ayan. So, ito, kailangan natin, tapos mag-open to, click natin yung confirm. Yun. Ayan. So, okay na. So, number 3, create activation code. So, itong account ng misis ko, yung second account namin dito, is maglalagay ako ng activation code. Kasi yung sa akin, Reynold ang ginamit ko. Dito, sa kanya, ang ilalagay kong gusto kong gamitin na activation code niya is proactive.
Done. Napapalitan naman to. As long na yung nilagay mo rito is available. Let's say may gumagamit na ng name na yan, proactive, hindi mo na magagamit. Kasi yun yung username eh. So far, wala pang gumagamit ng word na proactive. So, save ko na to bago pa makuha ng iba. So, click ko na yung save. Ayan. Tapos, click mo yung confirm. Yung lumabas na window, tapos click mo yung confirm. Kaya pagka napapanood mo tong video na to, at nag-sign up ka, ang makikita, I appreciate kung gagamitin mo activation code is yung proactive. Ayan. So, yon. So, nakalink na yung GetFit mining app na to dun sa MetaMask wallet. Ayan. Tapos dito, nakalagay number 2, mint miners. Yan. So for this example, for this video, isang miner lang ang bibili natin para hindi naman masyadong mahaba yung video. Pero pwede kang bumili kahit gaano karaming miners. Kasi kung isang miner lang ang bibili mo, masyadong maliit yung mining power niya, no? Kasi 50% lang ang mining power ng isang Lenny. Tapos kung nag-iisa pa, baka halos wala kang kitain. Kaya karamihan dito, marami silang miners na binibili tapos ini-evolve nila or ina-upgrade nila yung miners. Kasi dito sa docking slot, meron tayong 7 docking slot. Ayan, to unlock this, may mga bayad din yan. Kaya kung isa lang, baka konti lang ang mamamine mong MQT token, baka hindi pa sapat na yung kikitain mo. Pero since para hindi masyadong humaba itong video na to, isa lang yung bibilin ko ngayon. For this tutorial lang naman. So to buy 1 Lenny, kailangan natin ng 0.5345 MQT. Sa presyo ng MQT ngayon, yung 0.5345 na yan is worth $50. Yan. Kasi $50 ngayon ang isang Lenny. So nakalagay naman dito 0.00 MQT in your wallet. So wala tayong MQT ngayon. So kailangan natin bumili ng MQT. So scroll up mo lang, nakalagay naman dito buy MQT. So click mo yan, pupunta yan sa Uniswap. Ayan. So pag nandito ka na sa Uniswap, click mo lang itong buy. Ayan, buy. Tapos basahin mo lang yan, tapos click mo yung I understand. Ngayon kailangan natin ng MQT. Pero meron tayong A-Box. Ayan. Meron tayong A-Box, pero yung A-Box, hindi mo directly masaswap to MQT. Kailangan mo munang iswap yung A-Box mo sa USDT Tether. Yan. Yan. Itong USDT Tether. Yan. So, click mo lang yan. Make sure parehong Avalanche Network. Tapos ngayon, meron tayong 9.65 na A-Box. Yan. Kasi yan yung binili natin kanina. Na? So, kailangan natin magtira ng A-Box dyan eh. So ngayon, ang kailangan ko rito is siguro mga worth 200. Ayan. Ta-transfer natin sa USDT. So mga 10. 10 A-Bucks. Mga ano lang. Mga 8. Ayan. 8 A-Bucks worth $200. Mata-transfer siya sa USDT. So magsaswap muna tayo from A-Bucks to USDT. Tapos mamaya, USDT to MQT. Kasi hindi pwedeng directly from A-Bucks to MQT. So ngayon, swap na natin to. Swap. Confirm swap. Ayan. Lalagay naman dyan kung magkano yung fee or yung cost. Confirm swap. Ayan. So ito, mababawas doon sa A-Bucks natin. Confirm. Sa wallet. Ayun. Swap success. Okay na. So ngayon, meron na tayong USDT. Ayan. So antayin lang natin. Ayan, lumipat na, no? So ngayon, ang kailangan naman natin ngayon, so meron na tayong
USDT worth 199.51. So, out of 200, 199 yung naging USDT, no? So, palitan natin to. Gamitin natin yung swap. So, sell from USDT to MQT token. So, wala siya dito, no? Kaya ang gagawin natin, babalik tayo dun sa sa GetFit Mining App. Yan. Babalik tayo sa GetFit Mining App. Yan. Para ma-click natin itong Buy MQT. Yan. So, 0 pa rin yung MQT natin yan. So, click natin itong Buy MQT para bumalik dun sa Uniswap. Ayan. So, buy. Click mo yung buy. I understand. Ngayon, pipiliin na natin yung USDT. Ayan. So, USDT, ang kailangan nating ang MQT is 0.53, di ba? So, worth, let's say mga worth 50. Ayan, no? Siguro pasobrahan ko ng konti. Ayan. So, gawin kong worth 51. Ayan. So, 0.54. So, kasya na yan na pambili natin ng isang miner. Pero kung kailangan mong mag-open ng DAC, siguro sobrahan ko na to kasi kailangan din natin mag-open ng DAC mamaya. Yung docking station. Although yung first one is free, siguro gawin ko na tong 100. Worth 100. Or worth $80. 80. Yan. Para ma-share ko rin sa video tutorial na to, paano mag-unlock ng DAC. So, $80 mapupunta sa MQT is 0.853 MQT, no? So, click na natin yung swap. Approve and swap. Ayan. Tapos next. Tapos approve. Ayan, sinasabi lang na may mga gas fee. Kaya kailangan palagi kang may balance na avalanche or AVAX. Ayan, antayin lang natin. Sign this message. Ayan, click mo lang yung sign. Sign. Ayan. Tapos confirm. Antayin natin. Ayun, swap success. So, okay na. So, click na natin to. So, ngayon, meron na tayong MQT token, no? So, pwede na tayong bumalik uli dun sa GetFit Mining App. Ayan. So, hopefully, mag-show up na dito. Ayan, di pa nag-show up. Ang ginagawa ko minsan dito para mag-show up is, punta ako sa dashboard. Tapos, babalik ako. Ayun, nag-show up na. So, may nakalagay na dyan, no? 0.85 MQT in your wallet. So ngayon, pwede na tayong bumili ng miner, isang Lenny. So ngayon, para bumili ng MQT, ayan, meron na tayong 0.85 MQT in your wallet. Press craft once approval complete. Ayan. So, click natin to next. Tapos approve. Tapos click natin yung craft. Tapos click natin yung craft. Ayan. Tapos click mo yung confirm. Ayun. So, ayan. Lumabas na yung confetti. Ibig sabihin, nakabili na tayo. Ibig sabihin, nakabili na tayo ng isang Lenny. Ayan. So, ngayon, hindi mo pa siya makikita dito. Yung Lenny.
Para ma-refresh yan, balik tayo sa dashboard. Tapos, click natin itong back button. Ayan. Lalabas na siya dito, no? Ayan. So, dito sa number 3, pwede na nating evolve yung Lenny natin to primary. So, kung gusto mo siyang evolve, ibig sabihin, from 50% mining power kasi nung Lenny, yung miner na Lenny, pag ginawa mo siyang primary, magiging 100% mining power. Ayan. May bayad siya, yung evolution fee is 50 USDT. So, okay lang, meron naman tayong USDT na balance ngayon na 119. Kaya kanina, pinasobrahan ko talaga. So, bago ko siya i-dock, kasi pwede ko na siyang i-dock dito, no, sa open na yan. Pwede ko nang i-dock yung Lenny na yan. Kasi kung i-scroll down mo rito, lalabas na dyan. Kanina wala to. Sa number 5, yung inventory natin. Ito yung binili natin kanina. So, pwede ko nang i-dock to, approve docking. Pero hindi ko muna siya i-dock. Kasi in this video, gusto ko rin ipakita sa iyo kung paano mag-evolve ng Lenny. Ayan. Since hindi pa siya nakadock, pwede mo siyang evolve na dito. Kasi pag nakadock siya, hindi mo siya may evolve. Kailangan mo muna siyang i-remove sa dock para ma-evolve or ma-upgrade. So ngayon, evolve ko muna to from Lenny to primary itong miner na to. Ayan. So, since meron ang evolution fee is 50, meron naman tayong USDT balance na 119, may enough balance tayo to evolve. Now, to evolve this Lenny, click mo tong Approve NFT Evolution. Ayan. Tapos, click mo ulit itong Approve. Ayan. Antayin lang natin. Ayan, transaction complete. So, na-approve na yung USDT natin. Ngayon, click na natin itong Approve USDT. Click Next. Click Approve. Ayan, approve na siya, no? So, ngayon, click na natin itong Evolve. Ayan, tapos click Confirm. So, antayin lang natin. Ngayon, evolving na siya. Ayan, lumabas na uli yung confetti. So, na-evolve na natin tong Lenny na to from Lenny to primary. Ngayon, kung gusto ko siyang evolve pa from primary to ultra, pwede pa kasi meron pa naman tayong $69 na natitira dito sa USDT, no? Ang evolution fee lang naman from primary to ultra is $40 or 40 USDT. So, pagka in-evolve mo yung Lenny mo from primary to ultra, yung mining power niya is tataas ng 25%. So, from 100% to 125%. Pero hindi ko na muna evolve yan para hindi masyadong humaba yung video. Kanina, itong primary, Lenny lang to. Ngayon, dahil in-evolve natin, primary na siya, no? Pwede ko na siyang i-dock dito kasi yung first docking station is free. Pero since gusto kong i-show sa video na to kung paano mag-unlock ng dock, is unlock natin to. Meron naman tayong budget na MQT. Kasi to unlock this second dock is kailangan ng 0.107 MQT. Yan, pataas ng pataas yan. Iba-iba yung price nila. Ayan. So, yung number 3 is 0.214, ganun. So, mas maganda, i-unlock mo lahat to at lahat nanto is may mga miners. Sa kabilang account ko, meron akong 7 primary. 7 primary na nakadock. Para mas marami ko na mamine na token. Ayan. So, dito meron pa tayong budget na 0.32 MQT sa wallet, no? So, meron akong enough balance MQT to unlock the second dock. Pero since isa lang yung MQT ko, kahit di ko i-unlock to, okay lang kasi meron namang pwesto, meron namang open dock. For this video tutorial, i-unlock ko na rin to.
Yan. Click OK. Click Next. Click Approve. Ayan. Transaction submitted. Click OK. Click Confirm. Ayan. Ayun, na-unlock na natin, no? So, kahit bumili ko ng another miner, meron na akong mapagpwestuhan na open dock. Ayan. Kaya maganda, lahat yan naka-unlock. Ayan, maganda, lahat yan may miners. And as much as possible, yung miners mo, hindi lang Lenny, hindi lang yung basic miner, kundi yung upgraded na miner. So, ganun lang mag-unlock ng docking station. Ngayon, hindi gagana yung mga miners mo kung hindi nakadock. So, scroll down mo lang and idadock natin tong isang miner na to. No? Mas maganda kung marami kang miner. Pero in this video, isa lang muna yung binili ko para hindi masyadong humaba yung video. So, click ko to. Tapos, click mo yung approve docking. Yan, may bayad yan. Click mo yung approve. May gas fee. So, madadock na siya. Ayan. Add to dock. Add to dock. Click confirm. Ayan, ma-add na siya. So, check na natin. So, nawala na siya sa inventory, no? Para ma-refresh yan, para makita mo, click natin yung dashboard, tapos click natin yung back button para bumalik. Makikita mo, nandito na siya sa number 5. Nakadock na siya. So, meron na tayong isang miners na nakadock. So, pag nag-start ka na mag-exercise, meron ka ng miners na magmamine ng MQT token. So, next step, after nating malagyan ng miner yung docking station, by the way, dapat mas maganda kung 7 na primary or Lenny ang nasa docking station mo para mas marami kang ma-mine na token. Kasi kung isa lang, baka mas mahal pa yung transaction fee kaysa doon sa na-mine mong token. Ngayon, add AVAX to your in-app spending wallet. Ayan, kailangan natin mag-add ng AVAX kasi every time na nagsasubmit tayo everyday ng activities natin, may gas fee na ginagamit. So, para mag-add ng AVAX sa internal wallet, copy mo lang to. Copy spending wallet. Yan. Click mo yung copy. Tapos ngayon, balik ka sa MetaMask wallet mo. Kukuha tayo dito sa AVAX na. So, itong AVAX, click mo yan. Kaya mas maganda kung mas marami kang AVAX. Ayan. Scroll up mo lang, click mo yung send. Tapos, i-paste mo rito yung kinapi nating address. Yan, copy and paste lang. And then, next. Then, magkano yung gusto nating ilagay na? Siguro, for this example, lagyan ko lang siya ng $10. Ayan. Tapos, click next. Tapos, click send. Yan, masesend na yon doon sa internal wallet para pag nagsasubmit tayo ng activities natin, meron siyang pondo na AVAX kasi hindi siya masesend kung walang AVAX doon. Ngayon, close na natin to. Ayan, nagbawas na siya. Naging 29.52 na lang. So, ngayon, balik na tayo doon sa GetFit Mining App. Ayan. So, meron ng laman na AVAX yung internal wallet. Ayan. So, yun na. Yun yung number 6, no? And, ngayon, is kailangan na nating i-download yung app dito sa iPhone. Since iPhone tong cellphone na to, tong App Store, tong logo ng App Store na to, ang i-click ko. Kung Android naman ang gamit mo, click mo yung Google Play. So, click ko yung App Store.
So ngayon, first time yung gagawin to, kailangan natin i-download yung test flight. No? So click natin itong get. Double click. Pag na-install mo na, i-download mo na, click mo lang yung open. Welcome to test flight. Click mo lang yung continue. Then, click mo lang yung agree. Tapos, click mo to redeem. Ready to test. Tapos, click mo lang to cancel na. So, okay na yan. Ngayon, balik na tayo dito sa MetaMask. Ayan, balik tayo dito sa GetFit Mining App. Type lang natin uli yung GetFit. Ayan. So, click mo yung Get Started. So, since na-download na natin yung test flight, ayan. Click na natin ulit itong Download App Store. Ayan. So, ayan, magre-redirect na siya dito sa GetFit Mining App. Ngayon, click na natin itong Accept. Install. Ayan. Then, click Open. Tapos, click mo yung Next. Start Testing. Ayan. Receive important notification from GetFit Mining. Ayan. So, click natin yung Allow. Ayan. Ngayon, dito sa Activity Data, click mo yung Authorize. Yan, para mag-sync siya dun sa Health app. Since ito kasing phone na to is iPhone, kaya naka-link siya dun sa Health app ng iPhone. So ito, i-on mo lang lahat yan. Para ma-read niya lahat, no? Tapos, click Allow. Yan. Ayun, no? Ito na yung mga activities from the previous 2 days. Lumabas na. Kasi nasa memory pa rin ng Health app yan eh. Ngayon, ililink na natin yung wallet dito sa GetFit Mining App. Yung MetaMask wallet natin dito sa GetFit Mining App. So, kailangan mong click muna tong logo ng Avalanche Network. Yan. Click mo yung logo ng Avalanche Network. Make sure yan ang nakalabas na logo. Yan, naka-highlight Avalanche Network. Tapos, i-link na natin yung wallet. So, balik muna tayo dito sa MetaMask wallet. Kailangan natin yung wallet address. Para kunin yung wallet address nitong MetaMask account na to, no? Itong MetaMask account na to. Click mo lang yan. Andiyan naman, ito naman nakalagay address, no? So, click mo lang to. Yan. Makakopy na siya. Tapos, balik tayo dun sa GetFit Mining App. Ayan. So, ngayon, pwede na natin i-link. Link natin, would like to access our camera. Don't allow kasi hindi naman natin i-scan. Tapos, i-paste lang natin yung wallet address. So, dito, i-paste na natin yung wallet address. Ayan. Allow paste. Ayan. Ayan. External wallet link. So, okay na siya, no? So, kung makikita mo rito, na-link na yung MetaMask wallet natin. Kaya nandito, lumabas na siya. Yung, pag chinek mo rito itong icon na to, ito yung miner natin eh. Meron na tayong isang miner na nakadock. Ayan. So, meron na tayong isang miner dito. Again, for this video tutorial lang, isa lang muna yung binili ko. Pero hindi sapat yan, no? Mas maganda kung meron kang at least 7 na miners. Pero mas maganda kung i-evolve mo rin yung Lenny mo, yung mga miners mo from Lenny to primary. Kasi tumataas yung mining power nila. From 50% to 100% mining power. So yun, balik tayo dito. Ngayon, ang next step dito is ko-connect natin tong iPhone na to
sa Apple Watch. Kasi nasubukan ko dati, yung sa akin, nag-start lang ako sa phone lang, wala akong watch na ginagamit. Ito meron na akong watch na. Napansin ko, mas namo-monitor niya yung activities pag naka-sync siya sa Apple Watch. Pero bago yan, set up muna natin yung sleep natin. No? Next is click mo yung settings. Yan, settings. Meron naman tayo yan. In-authorize na natin. No? Click mo lang to authorize ulit kung gusto mo. Ngayon, dito nakalagay data source. Since matagal nang nakakonect tong Apple Watch na to dito sa cellphone na to. So, kasi kay Mrs. to, no? Ito yung phone niya, ito yung Apple Watch niya. So, mas maganda yung source ng mga activities natin hindi manggagaling sa cellphone, kundi manggagaling dito sa Apple Watch para mas namomonitor niya o mas marami siyang napipick up na activities. Ang i-on natin tong Apple Watch. Ayan. So, magpapalit siya, no? Kasi mas maganda na yung Apple Watch para kahit naglalakad ka, nakikita niya, nakatayo ka, nakikita niya, kesa yung sa cellphone lang. Ngayon, yung source ng sleep, mas maganda naman to kung gagamitin natin dito is yung phone. Mas maganda, hindi mo gagalawin yung phone mo pagka natutulog ka kasi pag ginalaw mo, ibig sabihin gising ka, baka hindi makumpleto yung 8 hours. Kasi pagka itong Apple Watch ang pinili mo sa sleep mo, ibig sabihin, natutulog ka na nakasuot yung Apple Watch mo. Which is hindi naman komportable, di ba? Kaya mas maganda yung phone ang gagamitin mo na source ng sleep. Yan. So yan, every time na mag-exercise ka na ngayon, mare-record na from this watch to your iPhone, papasok na siya dito, and lalabas na siya dito sa mga health activities mo. So ito yung mga ginawa niya nung 2 days ago, no? Tapos pwede mo siya makita rito sa earning para mag-submit everyday itong gagawin mo, no? So mag-exercise ka everyday, makikita mo dyan yung goal mo, mamomonitor mo kung mas maganda makumpleto mo yung mga ring na yan everyday. Kasi pag nakukumpleto mo, mas mataas yung mga MQT token na pari-receive mo. So click mo tong earning. Ito yung the past few 2 days niya, no? So kahit di pa siya, kahit ngayon ko lang inactivate tong account niya, meron na siyang na-mine kasi na-record naman dito sa Apple Health app niya yung activities niya for the last 2 days. So every day kailangan mo magsasubmit. Kasi pag di mo yan sinubmit within 48 hours kasi 2 days, mawawala na yan, mag-expire na yan. Kaya kailangan every day, i-click mo yung submit. Ngayon, para i-submit to, kailangan may laman yung internal wallet mo. Kaya kanina nag-transfer tayo ng ABAX sa internal wallet kasi yun yung ginagamit na transaction fee. So, para i-submit yan, ito yung ginawa niya noong September 11 saka September 12. Today is September 13. Ayan, so at least maka-credit, no? Ang di lang maki-credit kasi yung sleep. So, click mo yung submit. Everyday itong gagawin mo, Kailangan niya meron kang ABAX, no? Kasi may transaction fee. So, click mo yung submit. Kaya, yan. Click submit and transaction in progress. Everyday gawin mo to. Meron ka namang 2 days pero pag nakalimutan mo kasi, nag-e-expire yan, no? Kung naubos na yung pondo mo, yung ABAX mo for the transaction fee, ito lang pipindutin mo. Copy mo lang yung address na yan, tapos babalik ka sa MetaMask wallet para bumili ng more ABAX. So yun, nasubmit ko na yung September 11. Pwede ko rin isubmit yung September 12. Pero scroll up natin, dito mo makikita yung claim. Yan, yung mga claim. Hindi pa siya available, nakaping pa siya kasi kasasubmit lang natin. So, every 10 days, pwede kang mag-claim. Yan, pwede kang mag-claim every 10 days. Kasi kung everyday ka mag-claim, baka mas malaki pa yung gas fee or yung transaction fee dun sa claim amount mo. Kasi 10 days bago ka mag-claim, yung halaga ng transaction fee or yung gas fee is the same kung paisa-isa ka nag-claim. Kaya ipunin mo na up to 10 days naman yan.
So ngayon, okay na, na-set up na natin to. Nakalink na tong iWatch dito sa GetFit Mining app. Yung GetFit Mining app mo, nakalink na rin dun sa MetaMask wallet. So ito, nakalink na tong MetaMask na to, tong getfitmining.com na nasa MetaMask wallet mo, nakalink na siya ngayon dito sa app ng GetFit Mining. Ayan. Lalabas na dito yung MQT token pag nag-claim ka na. So pag nag-claim ka from GetFit, since nakalink na tong MetaMask wallet mo, pupunta na yung MQT token mo dito sa MetaMask wallet mo. Ayan. So wala pa tayong claim kaya wala pang MQT. So ngayon, ang next step natin is kailangan natin i-program yung sleep. So punta tayo sa health app. Ayan yung health app natin, no? So hanapin natin yung sleep. Kailangan natin i-program yung sleep para alam niya kung ano oras ka natutulog. And make sure yung mga oras na yon is wag mong gagalawin yung cellphone mo. So hanapin natin yung sleep. Ito. So start ko lang itong sleep. Ayan. Para lumabas siya sa favorite. Tapos click done. So andito na yung sleep. Ayan. So click mo tong sleep na to. Tapos click mo tong setup sleep. Get started. So anong oras ka nagsisleep? Sleep goal 8 hours. Ayan. So edit natin. Monday. Lahat na ano. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Let's say, nag-start ka mag-sleep ng 8. Yan, mas maganda 8. Between 8 to 5. Yan, okay na yan kasi more than 8 hours na yan. So, make sure yung cellphone mo, hindi mo siya gagalawin ng 8 hours. So, yun naman yung time sa gabi na naka-charge naman yung iWatch mo. Para ma-reach mo rin yung goal na sleep everyday na 8 hours. Makumpleto mo yung ring. So, click na natin yung done. So, next. Block notification and calls when down. Ayan. So, click na lang natin yung enable. Ayan. Sleep on Apple Watch. Skip natin to. Kasi hindi magandang nakasuot yung Apple Watch pag natutulog. Saka yun yung time para i-charge mo yung Apple Watch mo para the next day, ready na siya for your mga exercise activities. So, skip natin to. Then, click done. Ayun. So, ngayon, na-set up na natin itong GetFit Mining. Ayan. So, everyday, huwag mo kakalimutan na mag-submit everyday. Pag naubusan ka ng pang-gas fee, click mo lang itong copy address. Click mo yan. Copy address. Tapos magse-send ka dyan ng pang-gas fee. Let's say meron akong $29 dito. Para mag-send ng A-box doon, click mo lang yan. Tapos click mo itong send. Tapos paste mo rito yung address. Tapos next. Tapos lagay mo lang dito, ayun yung dollar na papalit. I-scroll up mo lang to. I-switch mo lang to para yung naka-dollar sign siya. Ayan. Tapos lagyan mo lang dyan kung magkano gusto mo ipadala. Let's say $10. Tapos click mo lang yung next. Tapos yan, may gas fee. So, i-send ko na rin to. Send. Ayan. Para madagdagan yung A-box sa internal wallet. So, yun, ganun lang, no? Ganun lang mag-send sa internal wallet mo ng A-box. Yan. So, pagbalik mo rito, okay na yan. So, yun, madadagdagan na yan. Ayan. Ayan, no? Kanina 0.3, ngayon 0.7 A-box na. So, ngayon, pwede na ako mag-submit nito ulit. Ayan, kasi alam ko may pondo. So, everyday, itong gagawin mo. Magsasubmit ka everyday. Click submit. Ayan. Tapos, every 10 days, make sure, i-click mo yung claim. Ayan. Kasi, kung everyday ka magki-claim, baka mas malaki pa yung gas fee mo kaysa doon sa kiniklaim mo.
Kaya ipunin mo na siya ng 10 days. Up to 10 days naman yan. Pag nag-claim ka, papasok na siya dun sa MetaMask wallet mo. Yung token or yung MQT token na mine mo for the last 10 days, papasok sa MQT token sa MetaMask wallet mo. So yun, ganun lang mag-setup ng GetFit mining app sa iPhone. Ayan. Make sure makumpleto mo itong mga goal na to everyday para mas marami kang token na namamine. And again, mas maganda, kumpleto yung mga miners mo. Kung mai-evolve mo siya up to Omega bawat isang miners, mas maganda. Ayan. So, in this tutorial, tinuro natin kung paano i-set up ang GetFit mining app sa iPhone and paano i-sync siya dito sa Apple Watch. Thank you for watching. Again, this is Reynold. And kung wala ka pang account dito sa GetFit mining app and wala naman nag-share sa'yo ng video na to, ayan, I appreciate kung gagamitin mo yung referral code ko, which is yung Proactive. Yan. So, activation code Proactive, or you can use the referral link sa description ng video na to para i-copy and paste mo na lang. Yan. Salamat and see you sa mga susunod na video. Bye-bye!